Po mga anak, mga kapatid, nasa huling panahon po tayo. Ako po sobrang very boldness and readiness to preach, to share the gospel. No, not only the church but the outside. Because the second coming, Lord, is yung preparing ng pinabalik ng Panginoon is to preach the gospel and to all nations. Kapatid, hallelujah. Actually, ginamit ko po sa church, nag-contest po sa church, sabi ko, lulubin pa ng Panginoon makapag-establish pa ng hanggang 5 simbahan. At ma-establish po yun. Ang totoo po, ayaw po mag-stay sa church. Hindi dahil lalabas po ako. Hindi po dahil mag-divide, kundi mag-multiply. Di ba kayo? Amen! Walang division, multiplication. Amen! Hallelujah! I-erase po natin yung division na yan. Ang talagang tamang term doon ay multiplication. Hallelujah! Kasi ngayon po talo ito, ay itong hapon ito, praise the Lord. No? Kasama ko sa panalangin, Pastor Josue. Ang church ito, pagbalik ko, aircon na, in Jesus' name! Amen! Hallelujah! Aircon na. Praise the Lord. No, yung may katabi mo, hindi yan, hindi ang katabi mo. Lahat ng lumamit ng gamit. Papalitan ng Panginoon! Hallelujah! Aircon. Lord Jesus, glory and honor, thanksgiving is all yours, Lord God. Hallelujah. Kaya po ngayong hapon ito, pag-uusapan din 5 ways how to be really good and excellent example. Sabi niyo nga po, example. Diba? Yung mga katabi mo, ano bang yung palagay mo sa katabi mo na yan? Diba? Ngayon po, alam niyo po mga kapatid, we need this time today. Because sa panahon po ito, may dalawang bagay po. Nagugulo sa buhay natin, talagang tayo ay aagawin ni Satan. Is to shaking and shocking. Sabi niyo nga po, shaking and shocking. Kasi niyo po, shaking and shocking. Pag nabasa niyo po yung magic, Sige daw. Paihi daw siya. yung magic book, chapter 24. Listen to bakit tayo mga kapatid. Ito, maintindihan natin mga mananampalataya mga kapatid ko sa Panginoon Kristo. Listen, maintindihan niyo po. Ang pagiging Kristiyano po, hindi lang from the beginning and middle, but sabi ko, Matthew 24. Ito po yung Matthew 24, doon yung makikita. Malalahad. Malalaman. 24 verse 10 yata. I think 10 yata yun. 24 verse 10. Hallelujah. Ano bang gusto nyo dito? LED? Wow! OTV. Hindi. Hindi ko yung sa tanah. Di ba? 10. Ang sabi sa 10. Ay, hindi po. Kayo mga pumasa po, please. Can you read? Ready, go! Kahit marami lang records na kanya. Lahat na mag-taxis. Mga kapatid, please listen this message. We need to aware. No, we need to aware. Please, kamusta yung ating spiritual love kay Lord? Yung ating spiritual connection kay Lord? Hindi po, in the last days, ang sinasabi po ito sa ating kapanahunan. Ang tinutukoy po ito, nag-address po ito sa akin, sa iyo, at sa ating lahat. Hello, hindi po. Kristiyano po, pinag-usapan dito. Tayo po mismo talaga. Nasa sa panahon natin ngayon, maraming manlalamig. Sabi nga sa Revelation, ano sabi sa Revelation? Ang dami ng accomplishment, ang dami ng ginagawa. Sobrang sipag sa luwain. Sobrang active, but one thing, na hindi na, ano po, wala na sa Kristyano. Na nalungkot ang Panginoon. Alam niyo po na yun? Yung first love. At nakakalungkot, sabi ng mga tao, hindi ko makalimutan yung first love ko and never die. Can you imagine niyo po? Ay, sa panahon ito, hindi pwedeng, ano lang tayo, kiss lang tayo, relax lang tayo, mga Kristyano. Hello po. Ang pagbabalik po ng Panginoong Jesus, wala po nakaasa, nakatas sa mga unbeliever, sa iyo, sa akin, at sa ating lahat. Hallelujah. And ang sabi niya po, tingnan po sa 13. Kayo po bumasa, ito po sa 13 lang. Kayo po bumasa, 1, 2, 3, go! Siya ang maliligtas. O di po ba mga The kapatid? Lord. Ang pananampalataya, ang pagliligtas
lingkod, ang buhay Kristiyano ay, ano po, Mamaya na. lifetime. Lifetime, sabi mo po, lifetime. Ano bilhin mo? This guy. Pang walang Meron ka? hanggan. Sige, very good. Praise the Lord po ng Panginoon. Kaya po way back 2012 up to now, ilang taon na po ako nagpapastor sa biyaya po ng Lord. May ilang taon na po. Sino po magaling din? Sino po mag-doctor dito? Ano po? Ha? 13. Hindi naman pumalas yun. Ay, hindi naman. Amen! 30 years sa biyaya po ng Panginoon. Na ako po ngayon ay nasa inyong harapan, nagpapatuloy po at naglilingkod sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yan na. Kaya po sa hapon ito mga kapatid, tatlong lalaki ko. Si Jabez, si Manuel Ariel, at si Ariel Bundor. Ang sabi ko lang sa kanila, anak, Kasi wala na. tatlong fee. At additional yung isa. Yun lang ang pagpipilihan ko sa buhay niya. Tatlong fee. Pagkano ko sa anak ko. Tatlong anak ko eh. Inaano ko na po, ini-establish ko na yung foundation nila from young age hanggang sa paglaki nila. Tatlong fee lang sabi ko anak. Sa panganay ko po, ang panganay ko po is 12 years old. Grade 7 po. Si Jabez po sabi ko anak, tatlong fee pagpipilihan mo anak. Ito, we need to choose and to pray. Listen po mga anak, mga kapatid. Tayo nangangatay sa mga anak natin. Ako po, pastor. Huwag na naman. Pastor, kasi baka, nakita mo naman yung buhay ko. Di ba parang gano'n? Ano ka muna, mag-engineer ka, whatever, or magandang karir. Alam ko, tatlong pilang sabi ko sa anak ko. Unang pi, sabi ko sa anak ko, anak, unang pi, dapat na pagpipilian mo, at hindi mo ito pwedeng baliwalain. Alam niyo ba yung unang pi? To be pastor. Unang pi, sabi ko. Anak, pag inalis mo sa pagpipilian mo yung pagkakastor, hindi ko alam kung sa pangkakalit. Medyo yan. Hindi ko ba kayo? Ano tayo? Parang Kayo yan. po ba? Ang sa anak niyo. Pag kayo Bili ka na ng sa biscuit. Diyos ng iyong karir. Eh, Sa takbo ng iyong karir, ano ang pipiliin mo? Kasama ba sa pagpipilian? Ay ang pagpastor? May kausap ako ba ako? Hello? Sabi ko sa anak ko, unang pagpipilian mo, pagpapastor. Pangalawa sabi ko, politician. Na walang contract. Sabi ko, politician. Unang pangalawa ko yung politician, sabi ko. And somehow, sabi ko nga, God's willing. Di ba? It's God's will. Walang posible sa Panginoon eh. Hindi ko ba kayo? Amen? Ay, talagang tayo sa mga politiko na wala. Eh, sino dapat ilagay sa posisyon na yan? Hindi ko ba dapat ng anak ng Diyos? Amen po yan! Amen. Anak ng Diyos! Pangan Diyos. Hindi lingkod ng Diyos. Iba po yun. Para walang Tayo. Oo, ang lingkod ng Diyos, iba po yung, ano niya, iba po yung kanyang trabaho, gampanin, task. But dapat anak ng Diyos. Puro po, example ko na lang po yan, saan na lang po. Like Pico Soto. Diba? Nakita niyo po yung kanyang ano. And maraming magiging copy or maninindigan like Pico. Amen. Amen po dyan? Amen. Pakita natin si Lord. Hallelujah. Gusto ko. Alam niyo po, isang araw, sinek ko po yung mga ang tawag doon, seedboard ng anak ko. Sinek ko po. Ako, sinek ko. Alam mo, nakita ko isang scratch. At ewan ko kung scratch siya, activities. Nasabi doon, ang tanong doon, anong gusto mo pag laki? Oo. Mamaya. Alam sabi ng anak ko? Who wants to be a president? Susuwa ko. Parang ayaw mo maniwala. Ayaw mo kayo naniniwala. Di ba sa Panginoon? Na kayang gumawa ng? Di ba? Imposible. Eh, ano? Bawal doon bata dito. Second pay na pagpipilian mo sa Mamaya politician. punta sa Maybe papa. governor, mayor, sa mga position. Amen? Yan po ba kayo? Amen. At pangatlong ko sabi ko, Bluetooth connected. ano yun? Ang ko. Hindi connected. Di ba? Bluetooth disconnected. Galing ba sa lupa yun? Amen. Pangatlong ko, ano sabi sa kanya? He is professional. Maybe you are a doctor. Teacher. Di po ba? Kaya kung kayo po, anak nyo, papiliin nyo teacher or nasa government employee. Para walang pasok pag Sabado lang. Sabado tsaka Linggo. Oo. Ang hirap kasi pag nasa privado, nasa private, kahit Linggo, ay pasok. May kaya. Di ba?
Oo. Eh anak, sabi ko, kung naging professional ka, huwag ka magpupulis. Huwag ka magiging bombero kasi sigurado, taling-tali ka. Hindi ka makakapag-serve kay Lord. Hindi ba kayo mga kabataan? Yan. Amen. Hello mga kabataan! Ako mga kabataan! Eh, kayo mga kabataan. Di ba? Hello mga anak! Hello! Amen. Praise the Lord. Eh lastly, ito po yung pakapat. Sabi ko anak, CEO. Ano ba yung CEO? Mga kapatid. Tama po ba? Dapat yung mga big boss, anak ng Diyos. Kasi pag anak ni Satan, o ito, kapag trabaho ka. Di ba? Yun ang ginagawa ng mga big boss na wala sa Panginoon. Di ba? Eh, remember ko nagtrabaho ko ako. Rubing dicer. 8 SM ang hawak ko. Can you imagine? Rubing dicer. 8 SM everyday. Iba-iba yung SM ang pinupuntahan ko. Pag araw ng Sabado, sabi ko, susugat sa misyon ko, Sir, ano na po ako mag-OT? Kasi po hindi ako makakapasok bukas. Eh, hindi pwede ayun. Papasok ka bukas. Totoo lang po, mag-OT ako without pay. And linggo po, hindi na ako papasok. Sabi ng bisor ko, sa pang-absent ayun. Kaya isa na ng kaya isa. Natapos ko yung kontrata. Salamat naman sa Panginoon. Natapos ko yung kontrata. At ang miracle pa, alam niyo ba miracle? Di ba po pag natapos yung kontrata niyo, meron kayong natawag na huling sahod. Anong tawag sa huling sahod? Bakti. Oh? 13 month. Bigyan ka ng jacket yan ka. Back pay. Back pay yun. Alam niyo po ba ang back pay? Is naka-ano po yun, naka-base po yan kung ilan yung pinasok mo. Di ba? Tama ba? Oh? Doon naka-base yan kung kompleto yung pasok mo, kompleto yung mas malaki yung sahod mo, yung back pay mo. Alam niyo miracle po, ang dami kong, makikita niyo po sa attendance sheet, ang dami kong mga, ang dami mga blank absent ko po, ang dami. But praise God po, nag-back pay po kami, kasama nung mga natapos ng police contract, pare-pareho kami ng sahod ng back pay para pangalan ng Panginoon. And that time ko na sabi ko, Lord, so una ako. Ayoko ng ganitong buhay. Gusto ko maglingkod sa'yo, pero ang dami hadlang. Ang dami hadlang sa paglingkod. Pinamay na tabi mo, mukha pang hadlang yan. Okay yan. Okay. Amen? Amen. And now, we need, it's time to grow up. Listen po, to grow up, to level up. It's time to mature. Amen? Hindi na yung pagtampo, ano pa, mga sabog, mga hinuwaan, misunderstanding. Ano ba yung mga ngayon, sakit na ano? Hindi mo nakakalungkot mo. Akala mo ang tao lang ang mayroong maintenance. Hindi ba kayo? Pati simbahan mayroong maintenance. Grabe. Kailangan batiin mo si kapatid. Pag hindi mo nabati yan, baka hindi naman siya sa linggo. Tawarin. Lord God. Ano ba mga issue yan? Problema ng mga Kristiyan ngayon? Mga pastors. Sana, Uy, inubos mo? alam mo yung aking napunta ko kay pastor. Yung aking item. Ito yung hindi. Kasi yung ngipin mo. Ilang piraso? Problema, alam mo sa ibang bansa, especially yung Middle East, yung Arab country, Sino yun? yung communist nation, alam mo yung communist nation, like Vietnam, China, Si yung ate mga mo, communist hindi nation po yan, terrorist sa bahay? nation, Middle East, kasi po, nag-ano po ako, Bakit hindi kasama? nag-merge Ayaw po ako, nakakulit po ako sa Bandang tinatawag salon? na Si ate 1040 Windows. Ayun ang familiar sa 40 invite na ako Windows, ni Mama yung Masbate. isa-saturate na talaga. Alam niyo po, meron po tinatawag na crack Christian. Medyo malalim ito, pero ma-open lang kayo. May tinatawag po crack Christian. Way back 2019 po, 5,000 tribes na lang. 5,000 tribes na lang. Ano ibig sabihin nun? Way back 2019, 5,000 tribes. Ano ibig sabihin? Kasama po Nigerian, Muslim, yan po ibig sabihin ng 5,000 tribes. Yung lahi. Hindi po tao yun ha. Hindi po bilang tao lahi. But now, yung latest po ngayon, yung latest po, ay 1.5 na lang. I think 2023 or 2022. 1.5 na lang po na tribes. Eh, anong taon na po ngayon? 2025 na. Hello, listen po. Kaya huwag po kayo magtaka, bakit ang nangyayari sa ating kapaligiran ngayon? Start yan na po ito, hindi to false prophet o false vision. Really po, kung ito, kaya po sasabi ng 24. Kung pansin niyo po, kabi-kabila ang mga nangyayari na po, lindol. Di ba? Kaya na, walang iil. Kaya po mga kapatid, let's wake up call po ito sa ating mga Kristiyano, mga pastors, tayo. Anong gagawin natin? Mag-iingitan pa ba tayo? Mag-aaway-aaway pa tayo? Praise the Lord, hallelujah.
And we need to step into forward and to fulfill. Na po, dalawang G lang naman ang gusto ng Panginoon mapulpil. Dalawang G lang. Alam niyo ba yung dalawang G? Alam niyo ba yung dalawang G na gusto mapulpil ng Lord? First, yung tinatawag na greatest commandments. And lastly is great commission. Dalawang G lang tandaan niyo. Kailan tayo ikot? Whether yung hindi naman ako po, nangangarap din ako ng church ko someday, lumaki. Pero hindi po yun ang qualification, hindi po yung standard ng Lord. Pag umarap ka, kumain yung simbahan mo, bumalik ka muna sa lupa, kalakihin mo muna. Ganun kayo, pag umarap ka sa Lord, palakihan, kagandahan, para may membro. Hindi po ba kayo, mga pastors? Amen. Ang kabalatuan ko, sobrang ang levesia ko, sobrang ang mga pastor ay we are praying po mga pastors in connected sa political pero grabe matindi. Pastors, be aware po tayo pag nakakonect tayo sa natin. Aware. Need more prayer. Pastors. Hindi ko sinabi na iwasan mo ang mga politician or whatever. Ako sa church namin, actually po church po namin is independent. Pioneering po. Without any somebody to support, wala. Ito po ito. Honest to goodness. To be honest po. Yun po ito. But God's grace, purihin po kami. Yung mga somebody, unexpected. Pastor, yung nag-speak po ako rito, nakamotor po ako, bigay po yun. Then ngayon po, hindi ko dala, may nakalagay na po, sidecar. Pagbalik ko po siguro, that's really, praise the Lord po yun. Di ba? Sabi ko, Lord, alam niyo po, nung pumunta ako dito, nag-speak po ako sa, pamilyan po kayo sa UECC, Universal Evangelical Christian Church, sa Luzon. One of the big church po before, because my pastors before po yun, pass away na po siya. Nag-speak po ako doon. Ano niyo po, sobrang hirap po na namamasahe. Namamasahe, tama? Oo, ang hirap po. Nag-commute, inabutan po ito ng mga 10 to 11 PM ng gabi. Nakapunta po ako sa Francisco Homes, doon sa aking uncle. Kumakatok na po ako, gusto ko nang sabi ko, Lord,